Let's give the Lord a clap of praise. Thank you, God. Lift your hands to the Lord and raise your hearts to Him. Let's pray. Lord, we thank you for your goodness, loving kindness, your mercy, your grace towards us. Thank you, God, for giving us this opportunity, Lord, that as we celebrate your goodness and faithfulness, we remember, God, it's not about us, but it's all about you this morning. Salamat, Lord, na makasing-kasing Ginoo. Ang ngayon diya sa mga tubangan, because adunay mga pinasahi, Ginoo, nga ang madawat diha kanimo. Mabitbit na mo karon nga buntag. Labaw na nga Ginoo, among timuha, O God, nga sa matag adlaw, dili lang karon nga adlaw, kundi sa matag adlaw, sa tibuok na mong kinabuhi, kasing-kasing ang Espiritu, Father God, among pangayo, Ginoo, na may sama kami diha kanimo. Ang among kasing-kasing Ginoo nagalakaw uyon diha sa mong pagputon. Father God, today there's no other agenda. Walay lain na focus, Ginoo, sa muna-muna na mo, Ginoo, walay lain tao nga nasa muna-muna, kundi ikaw lamang, Ginoo, sa mong kinabuhi. Salamat, Lord, na imong mga pulong, imong gugma kanunay magapisok sa matag sa kinabuhi, na ma-experience kita mo, Ginoo, ang kinabuhi na adunay righteousness, and even God, pag kinabuhi, Ginoo, nga adunay kagawasan sa pagsalig, sa pagsimba diha sa mga ngalan. Salamat, Lord, at indeed ingon ang imong mga pulong na mahanaw ang tanan di sa kalibutan, at ang imong mga pulong, Ginoo, magpabilin kanunay umulungtad hangtod sa kahangturan. Today, God, overwhelm us by your love, by your word this morning, and we believe, Lord, that the song that relay and the song that expresses us, Lord, this morning, nag-synchronize ang mga kinabuhi kasing-kasing na at the mention of your name, Father God, ang mga restless magkaroon o kalinaw o kapahulayan diha kanimo. At the mention of your name, Father God, any walls and boundaries and every fears right now will come down in the name of Jesus. And at the mention of your name, Father God, there will be clarity, Lord God. There will be revelation, Ginoo, na makita na mo sa unahan sa pagpadayon diha kanimo, Father God, that greater is He who lives in us, and greater things, Lord God, is ahead of us. So, Lord God, we don't want to settle in this situation. We don't settle, Lord God, in this type of emotion na magpabilin mi, Ginoo, kung asa mi karon, because dili ni mao, Ginoo, nga mong tinuha, Father God, because kami nangandoy diha kanimo, na kami pagdalaon nimo diha sa imong kabubuton, ug diha sa imong mga kasing-kasing. Indeed, Lord God, let your heart speaks right now. Let your words penetrate to every heart right now. This arrow, Father God, that will penetrate, Ginoo, sa mga kasing-kasing, and also, God, mag-divide, Ginoo, sa mo ang kinabuhi, Ginoo, nga masentro din ka karon nga buntag. Salamat, Lord, sa mga bisita. Salamat, Lord, that this morning, Lord God, ang amuang kinabuhi kasing-kasing, Ginoo, anda nga magpagamit diha kanimo. Lord, we thank you, God, for the past months that we experienced change. This morning we celebrate and we open our hearts for this new beginning sa mong pagdawat diha kanimo, Ginoo, na among i-open ang kasing-kasing, because today, God, there's gonna be a level of faith, increasing of faith, and also there's gonna be increasing of our maturity diha kanimo. We honor you, we love you. Continue, Lord God, to bless every first-timers, second-timers, our visitors this morning, every family, Lord God. Thank you that there's gonna be a restoration according to your word. We honor you, we love you, in Jesus' name. Everybody will say, Amen. We're so excited and batong i-welcome sa atong series, Start. This word has a powerful and designed to help us to grow in our faith, para magtubo ta sa atong pagtuo. And ang start na series mo ni ang mag-assist sa ato ang pangutana, what's next? No? Kung sa'y sunod, no, naatay mga ginabuhat everyday, and naginay sakto nga tubag nga mangutana kita sa ato ang kinabuhi. Kung saan na po'y sunod? I don't know what happened for you this week, pero ang pangutana, kung saan na po'y sunod, anak? Okay? Na siguro tayong mga gusto ma-achieve sa atong life, and maybe this month, for the whole month of July, no, imuhang gi-google ang imuhang time, ang imong effort, ang imong strength for that, and then after nakita nimo ang resulta, I don't know, good ba or negative ba? I don't know, positive ba o negative ba? I don't know, na ba kay na benefit or na lose siya tanan, but ang pangutana, unsay sunod? Okay? Siguro sa mong kasing-kasing karon, gahapon lang, aduna kay debate nga dili maayo, pero karon nga naata gani pangutana, unsay sunod?
Okay? Siguro sa mga businessman, ang nanaagni sa church, siguro dako ang ato ang income this last month. Siguro nag-increase o maybe nag-decrease. Pero ang pangutana karon sa Ginoo nga naglingkod ka diha unsay sunod? Ingay patapat, unsa na ko'y sunod? Okay? How about sa itong pagpangalagad sa Ginoo? How about sa ato ang last month we experienced change, no? From change destination to change lifestyle. Pangutana, unsa na ko'y sunod? Kaya sa Christian life, no, kahit simula na ginay sunod. Okay? Our journey in the Lord doesn't stop right there. Sa situation na okay ka or dili ka okay. Sa situation nga naa ka or wala ka. Dili na magundang diha. Hangtod may kinabuhi kinsa nagtuo sa inyo magpadayon gyud ta. Amen. Wala na nagundang sa situation nga aduna ra ta sa pagbati na maayo. Miskan pa man sa kalisod o dili maayo. No? Ang question pangutana unsay sunod ana igsuon? O magpabilin ba ka sa anak na kondisyon? Magpabilin ba ka anak na situation or kinsa sa inyo dali nangandoy ka o nakay pag-desire o pag-angkop sa Ginoo na Lord, I want new beginning or Lord, I want new things nga akong ma-receive ya kay Lord. Taas ka mo. Amen. Palakpakan na to si Lord. God is so good because this morning we're gonna mention, we will not just mention but we will discuss that word start. Again, say with me, start. Okay, ma-excited ta karon? Kasi excited. Kaya atong i-explore ang importance of spiritual habits in our daily lives. In the hustle and bustle of our daily routines, sabak tayong tibuok adlaw nato, no? Sa palibot nato, sa trabaho nato, sa environment nato, inadaw-adlaw natay mga buluhaton. Dali pa kayo madala sa kasaba. Tama ba, no? Dali ra pud kayo makalimot sa mga tinuod o importante nga butang. Amen? But what if we could start each day with a sense of purpose and direction? Kamusta kaya kung atong sugdan ang atong kinabuhi yun? Dili lang Monday, no? Dili lang Saturday, dili lang Sunday. Sugdan yun nato atong kinabuhi nga aduna yoy ang spiritual foundation. Because diya magsugod ang ato ang pagkabalo no nga tinguha nga aduna tay gusto nga direction and purpose in life. Amen? Musay pasabot sa pagsugod sa atong spiritual na panaw, sa atong pananaw. It is about checking off the list of good deeds, no? Nagili lang siya kanang moadto tag every Sunday, musimba ta, muhatag ta, mag-cell group ta, mag-invite ta. It's not just about that, church. Dili na about umatod anak. Tama ba? It's all about something more. Kadang makita na ito nga na profound, na mga butang nga lalunggit kaayo nga importante, nga sakto yun. Una muna nga mahitabo sa ato ang kinabuhi. So this morning as we begin this series, we're going to discover that starting our spiritual journey is about making conscious choice to put God first. Kailangan na aduna tay pagsugod una no sa atong spirituhanon nga pananaw nga dapat maghimo ta usa ka mahinungdanon nga pagpili nga unahon gyud ang Dios. Ina nga dapat God first. Amen. Unahon gyud si Lord. What do you think is the most important thing no unsa man ang pinaka-importante sa imong una-una karon mo pud na ang imong buhaton. Sa nagtuo. Amen. Kung unsa na kalisod ang imong nasa imong una-una pero kung magbaton ka tinguha ana buhaton gid mo nang isa ka butang. No? Kung mo na imong una-una. The same also with our life. As we gather something that is more important sa atong kinabuhi, labi na sa atong spirituhanon, kailangan din nato na buhaton. Amen? Because we will not just think about it, but we're gonna do about something about it. Buhaton din nato kung sa ang pinaka-importante diha sa Ginoo. Amen? But ang pinaka-importante sa Ginoo, dili lang na mag-bless ta, dili lang na maglingkod ta, maminaw ta, kung dili mag-transform kita, o mag-change kita. Amen? Kung dili lang ta mausap, kung dili magbuhat kita sa kabubuton sa Ginoo. Amen ba? Amen. Dili nato pwede i-rely ang atong pagpangalagad sa Ginoo, sa atong intuition, sa atong instinct, sa ato ang feeling, right ba ni or good ba ni. Dili ko nato pwede nga i-lay down ang ato ang Christian life based sa atong emotion lang. Amen? Sa atong instinct lang, sa atong understanding. Amen? Kailangan nga naagi deep reason and deep purpose ngano nga atay
mga sakto nga buhaton sa atong pagsugod, sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo. Amen? Amen. Dahil mga challenges, mga kaigsuunan, dagan kaayog mga trials and circumstances. Ang ato ang pagiging Christian diha sa Ginoo, ang pag-adunay relationship nato diha sa Ginoo, dili ni guarantee nga makalikawas na ta sa mga problema, makalikawas na ta sa mga bayronon, makalikawas na ta sa mga dili maayo, no, sa mga temptation and trials ani nga kalibutan. In fact, gabukat ang dili kay tungod na usab ni, kay tungod na usab imong kasing-kasing. Amen? Na usab imong kinabuhi, kabalo ka unsa ang mga butang na sakto gyud or unsa ang mga butang nga dili buhaton o angay nga buhaton diha sa Ginoo. Actually, dili bukat ang kinabuhi sa Kristohanon tungod lang sa problema. Kinahanglan gyud problema. Nganong nagkabukat ang diling sa atoa kay ngano naay Ginoo sa atoa. Amen. O kabaluta unsa nga right na path and direction ang atong pagpilion o kabaluta unsa ang mga butang na pleasing o dili sakto diha sa Ginoo. And we are facing decision every day kung sa atong buhaton ingin ana. But unsa man ang mga butang nga nag-lead ba na sa ato ang priority kay Lord? Nag-lead ba na sa atong gusto nga start diha sa atong journey diha sa pagpangalagad sa Ginoo? Kamusta na yung katapan? Hingiya na yung katapan. Kamusta na siya? Kamusta man ka? Amen? Pipila sa mga katauhan noong unang panahon, even in history, even in ancient times, no, nag-prove ang ilahang kinabuhi. Nakita nato na real yun, tinuod yun, o ilan yung improve nga despite sa mga challenges and trials, nagpabilin din sila na mainiton sa pagpangalagad sa Ginoo. Hello. In our series sa starts, na sila'y makita kung napunday i-apply anin, nung ato kong explore kung sa kaya ng mga habit, no? Kung sa kaya ang ilang gianan, kung sa kaya ilang mga kinaiya, kung sa kaya ilang character, kung sa kaya ilang attitude in response and towards sa ilang relationship diha sa Ginoo. Wala nagundang ang ilang relationship sa panahon nag-ipili sila sa Ginoo kay tungod kay sa pagpili sa Lord sa ilang kinabuhi, naka-receive silang purpose, naka-receive silang goal diha sa Ginoo. O diha nag-start ang ilang journey na aduna po i-explore o nahabit nila ang kinaiya nila ba, no? Na mag-initon sila sa pagdasig sa mga usa, naging mainiton sila sa pag-fellowship, naging mainiton sila sa pagsusi sa Biblia, sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, no, sa pagpaminaw sa pulong ni Jesus, ug na mainiton sila sa pagpangalagad o pagpadayag sa Ebanghelyo. Hello, nakamaniha. Say amen. So this morning, I believe na ako'y kailangan mahabit sa atua. No, sa start series, kailangan ma-build up ang strong spiritual foundation ug mahabit ni siya to lead us to that right path and desire in the Lord. Amen? So today we are going to start that word, that first letter S from the word start. Ano ba yung unang letter? Ano ba yung unang letter? S. So it's about creating habit that helps us to connect with Him and find direction. We're going to start it and begin this morning with this first letter S. S comes from the word search. Say with me, search. Hindi mo dapat search. Now let's turn our Bible in the book of John chapter 5 verse 39. That's our key verse. Muna itong key verse karon, John chapter 5 verse 39. We're going to explore what Jesus is saying to us in John chapter 5 verse 39 to 40. I want you to remember and remind and to look on your Bible, no? Nga in this passage, Jesus is speaking to the Pharisees and to others who are trying to follow God's law sa iyang instruction, sa iyang pulong. Let's read in verse 39 as loud as we can. Gusto na to. Sige, flash it on screen if na. Kita na ba? Okay, 1, 2, 3, go. Study the scriptures diligently, because we think that is them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me, yet you refuse to come to me to have life. Basta ko na ito sa Bisaya po, para mas
mas dulot. Kamo nagtuon sa mga kasulatan nga magpagihon tungod kay kamo naghuna-huna nga diha kanila makabaton kamo kinabuhi dayon. Mao kini ang kasulatan nga nagpamatuod mahitungod kanako apan dili kamo moduol kanako aron makabaton o kinabuhi. Dios magapanalangin sa iyahang pulong. Jesus tells them that they're searching the scripture. Ipangita nila aduna ang scripture, aduna ang instruction na tayo ginatawag na balaod, law. But nakita nato dani they are not doing it correctly. Na ang scripture, na ang instruction, na ang balaod, mag-adunay sayop makaigsunan. Wala nila gibuhat sa tama nga higayon o pamaagi. Na ba mo diha? You search the scripture because you think that in them you have eternal life. It is this that testify about me. Si Jesus Christ makaigsunan, i-point out niya ni sa mga Pharisees, sa mga Pariseo, because they are looking for eternal life. Kinabuhi, walay katapusan. Pero pinaagi sa asaman, they are trying it, they are looking in their own effort, sa ilang sarili nga usog, sa ilang sarili nga kabugi. But they are missing the true purpose of the scripture. Nawala sila sa tinuod nga katuyuan yun sa kasulatan. The scriptures are meant to testify about Jesus. Kinsa nagtuwa na. Ang kasulatan, ang Biblia na nasa imong ginagunitan karon, ang katuyuan ana aron sa pagpamatuod kung kinsa gyud ni bahin kang Hesus. Dili naman ni usahay nga basahon nato, dili lang pud ni isa sa mga butang nga ato nang tun-an, pero mao na mismo ang naghatag sa ato unsaon pagkinabuhi ana nga dalan. Amen. Hello. Mao kana mismo ang nagpakita kanatong pagkinabuhi sa maayong kinabuhi. Dili lang na sa paglikay sa sala, dili lang na sa pag-enjoy sa promises ni Lord, but also pagsubay o pagbuhat yun sa kasulatan, sa kabubuton sa Ginoo. Amen? In other words, Jesus is saying to the Pharisees, they are searching the eternal life through their own works. But they are not finding it. Wala yun nila makitaan. Wala yun nila napamatudan. Daghan or pipila sa mga tao sama sa mga Pariseo karong mga adlaw. Hello? Hello? No, pipila sa mga tao dili sa kalibutan, ibig nga sa inyo karon yan naglingkod na di sa akong atubangan nga sama sa mga Pariseo. Gusto kinabuhi dayon. Amen? We want to reach that kind of destination. Pinaagi sa ato ang pagbuhat, pangyari sa atong kahago, pinaagi sa atong effort. Diligently, we are seeking those things na makita nato nga mag-provide lang in our own strength. Pinagi sa atong kabubuton, sa atong kapugi, pinagi sa paghatag, pinagi sa pagtabang sa mga kabus. Pero naghago-hago lamang na sila. Amen? Wala na'y kapuslanan mga kaigsunan. In vain ang tanan nga butang. In our own strength, might, power, effort, charity, giving, wala na'y kapuslanan. Kaya dili na makahatag sa ato ang kinabuhi walay katapusan. Amen? Naghago-hago lang ka sa isang kabutang na walay kapuslanan. Kaya ang gipangita din niya ang tinuod nga makakaplag sa pagpangita sa kinabuhi nga maginabuhi sa mga Hesus. Nabamuliha? They are missing the point of the scriptures here, which is the point that Jesus is the source of eternal life. Si Yesu Kristo ang tinubdan, ang sinubdanan o katapusan o ang tinubdan sa kinabuhin walay katapusan. So do not waste your time sa pagpangita sa satisfaction, sa pagpangita o katagbawan aning ang kalibutan. Hello? Wala kayo makita ang direksyon kaya ang tinuod nga pagpasabot nganong ang kinabuhi na dinhiya sa pagtuki, sa pagpangita sa pulong sa Dios na magkinabuhi ka nato, na makahatag sa ato ang right na knowledge and understanding nga ang kinabuhi nato na diya ang Hesus. O ang kinabuhi walay katapusan, siya lang ang makahatag ana sa tao nga nanginahanglan anong mga butana. Amen? Amen? Si Jesus ingon ang tinubdan sa kinabuhing dayon. Ingnan mo katapat, Jesus is the source of eternal life.
Amen. We need the scripture, church. Kailangan nato ang instruction, ang pulong sa Ginoo para maibaw na. Kay ingon ni Lord, ug ipadayag niya sa John 14:6, He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And we need that scripture to know the way. We need that scripture to know the truth. We need that scripture to have life that leads to eternal satisfaction. Amen? Nahinanglan kita ala ng mga pulong na naghatag sa atong kamatuoran, kinabuhi, o naghatag sa ato ang kinabuhi hangtod sa kinabuhi na adunay katakbawan diha kanina. Amen? I want you to know that in searching the scripture, kailangan masabtan nato unsay kinahanglan nga pangitaon. Okay? Pwede man ka mangita, no? Nagagipangita siguro ang ato ang mga tinuha karon. Sa ginapangita sa imong muna karon. Ang pulong sa Ginoo o imong mga bayro nun. Nagan kita gipangita. Okay? Siguro ni drop lang ka din nakay gusto gyud pangitaon unya. No? Nakay tinguha gyud gabuhaton unya. Nagan ta ginapangita. Amen. This week unsay ginapangita nato this week? Ang uban po presensya sa Ginoo, kabalo ko anak isuon, pero di po sa hindi yun na mao kaminte. Okay? This week, kung sa'yo mga ginapangita nato this week, pwede ba ko mangayog mga hingitabo sa inyo this week? Kwarta, number 1. Isa pa, napayuban higala, right companion, tinuod yun nga higala. No? Isa pa yung uban? Bugas. Ang uban ko diyan, yun ako masturya pero ma-post lang nimo sa Facebook. Mo na yung ginapangita permanente. Naganda ginapangita, tama ba? Tama ba, no? So, dili karon sa ato ang topic sa search, kailangan sa ato sabton, unsa di atong kinahanglan nga pangitaon? Unsa atong pangitaon? Jesus' statement in John 15:39, skip ato ng verse. You search the scriptures for them you think you have eternal life. Did you know that there are over 31,000 verses in the Bible? Inang batapan, wow. Naghan kayo, no? Pilay mo nabasa. Sa 31,000 na mga verses, pilay mo na memorize. John 3:16, my ultimate favorite verse every day. Okay? Nagdagan ako na kay Baluana. Ato ng mga favorite verse na to na eh. Amen? Life verse na to na. But every day ba, may John 3:16. Did you know that there are 31,000 verses in the Bible? It's a lot of information. Amen? Dagan kini mga impormasyon na mahimo. But Jesus is saying that it's worth searching through the scriptures to find the truth. Si Jesus nag-ingon nga, takos yun, nasusihon ang kasulatan, ang pulong sa Ginoo, aron makakaplag o kamatuoran. That's the reason and the purpose nga nung mangita ka, nga nung mag-search ka, nga nung magtuon ka sa pulong sa Ginoo. Diya sa mga Biblia, kay nga no, mo kina ang maghatag o maglantab sa imuha sa kamatuoran. Sabi pa nga nila, wala talagang taong gustong kanang atikon. Ama? We all deserve tatanan nga maka-receive of right and true answer. Okay? Dili man yun true ang atong mga emotion o feelings and situation. Munang kailangan nga makabalog yun o true answer. True solution. Kung walay lain nga ato ang makaplagan o ato ang mabarugan, kundi ang pulong yun sa Ginoo nga ingon ka nato ang iyang mga pulong o ang Dios maura. It will never change. Amen? O mawala mismo, o ingon siya na, kung siya ang ingon, ana, mulampos yun na, o mahitabo yun na. Amen? Katapat, mahitabo na. O mawala ang iingon sa Ginoo. Amen ba? Amen. So, mawala mismo, the reason nga nung mag-search ka, because it will give us truth. Amen. And the Bible says, the truth will set us free. So, walay solusyon sa atong kondisyon, kundi ang pulong ng Diyos sa Ginoo nga maghatag sa ato og kamatuoran. That's the importance of searching the Word of God. Muna ang importansya nga nung mag-search ka sa Scripture. I want you to realize that searching the Scripture is not just also finding answer. Amen? Because a lot of people today, disciples, leaders,
Mubasa ko pulong sa Ginoo kay para makadawat kog tubag sa Ginoo. Siya na ba? Kanina ba? Mo na ba ni? Dili pa ni mao? O unsa pa man yun, Lord, ang plano nimo? Natay mga pangutana, ana. Amen? And mo na mismo usahay ang nag-drive first sa ato na mag-search ta sa scripture kay ano, we wanna find answer. Tubag sa imong mga problema karon. Amen? Hindi lang ang ganda magpatik-atik, di ba usahay pag natin mga panginahanlanon, mo na ganahan na mubasa Bible. Kaya mo na nag-lead sa imuha. Ang uban ko nasayog na, wala na yung basa-basa. Kaya hindi naman mo tuong nga, tinuod pa ba ni? Dasig na ko itong Domingo, I believe, ma-receive na ako in word the Lord, ang promise ni Lord, pero dili ka confident enough. Why? Because from Monday to Friday, it's not true for you. Kaya mura naglisod ka o kupot yung tinuod ba ang pulong sa Ginoo? Kaya nga naman, kulang ka kumpiyansa sa mong pagsalig sa Ginoo. Hello? Amen? Actually, dili pa yun 100% nga ingat ana ang imong devotion, ang imong faith ya kay Lord wala nag-increase. Because a lot of times, ang mga problema o sitwasyon sa atong kinabuhi, kana ang nag-increase, decrease sa ato, nag-pull down ka na to. I want you to realize, church, na dili lang nato pangitaon ang pulong sa Ginoo ug ang iyang mga promises para lang makadawat og tubag sa Ginoo sa mga butang na way tubag pa sa imong kinabuhi. Hello? Searching the scripture is not just about finding answer to our question, but it's all about fulfilling a requirement. Dirata. Mo gina ang tinuod na followers in the Lord. Mo gina ang tinuod nga disciples sa Ginoo. Kailangan na mo search ka sa scripture kay anay mga pangutana na kailangan buhaton gyud nato. Amen? Na ay mga instruction nga kailangan gyud og pagtuman o usa ka na kakinahanglanon gyud nga buhaton. Tama? Kay ganahan man kay ta mubasa promises, pero kung makabasa ng instruction, go and make disciples. Give and it shall be given to you. Forgive just like Jesus forgives us. Love your neighbor as you love yourself. Isip na. Bukat na. Hello? Searching the scripture is not just about finding answer, but it's all about fulfilling that instruction, that requirement that leads to eternal life. Amen? It's about seeking deeper. Hindi ba dapat deeper? Mahitungod na siya sa pagpangita sa mas lalong pag-yun. Deeper understanding of God's heart and His plan in our lives. Ang pag-search sa scripture, dili lang na matod nimo. Matod na sa Ginoo. Amen? Yes, iligon ka, ma-inspire ka. Pero I hope na driven po ka mabuhat sa kabubot mo niya. Ayan, katapat, kamusta ka diha na side? When we search this, maghinay natin ito na spark. Tama ba no? Diba? Lamig kayo mo receive lagi. Lamig kayo madasig. Pero ang pangutan na pag ikaw na ang gamiton or ikaw na ang isubuhon sa Ginoo nga magdasig ka, asa naman mo? Asa naman ta? Amen? Lamig kayo ng pulong sa Ginoo nga pray and it shall be given to you. Ask and it shall be added unto you. Pero kung sa man kung ikaw na po'y muad para sa uban na kakulangon. Hello? Are we seeking still with that kind of requirement? With that kind of instruction? How many of you want strength from the Lord this morning na ma-apply with ang iyang pulong? Amen? Because when we search the scripture, we are not just looking for information. We are seeking personal relationship with God. Amen? Naghanap na ilhan ng mga tao nga naghanap kayo nasabtan sa Biblia. Naghanap kayo hibawaan sa Biblia. But the question na abay intimate relationship with God. Hello? Jeremiah 29:13 says, "You will seek me, and when you seek me with all of your heart, you will find me." Wala mo kabasaan na pa. Tama ba no? Kamu kung mangita mo kanako, makakaplag. Makakaplag kita kung mangita ka diha kaniya. Amen? O kung mangita ka kanako sa tibok ni mong kasing-kasing, ikaw makakaplag kaniya. Dili na siya information church. But this talks about our relationship with God.
mas seek nato siya, mas mailhan nato siya, mas masuod pag yun ang atong relasyon sa iya. We all believe that the Israelites have been with exile in the Babylon for 70 years. Grabe na, no? Dili na isa ka tuig, dili na isa ka adlaw, dili na isa ka higayon, but 70 years. Inam dapat 70 years, wala ka na lipong anak. Balik-balik, tuyok-tuyok, no? Sa wilderness, just to find answer, just to find message from God. Isod na, amen? May gani karon kay kung nabagot na ka or na stress na ka, napay mga way or tools na may divert ang muna-muna. Mag-ML ka, tama ba? Lag-lag ka, pasyal-pasyal ka, no? Relax-relax ka, relax-relax, nagalit agad-agad, tulog-tulog. Pag imagine sa ilang 70 years, libot-libot, wala ka na libong anak. Tama? Pero makita nato that it doesn't stop right there. There's journey na nakita nato, dili destination. Kaya kung 1 year na ito, maski sila libot-libot, ang mga Israelite that time, makapoy na sila. Amen? Pero kung nagpoy, magikapoy na po. Hello? Tama? Gikapoy na sila, pwede sila mundang na. Pwede sila mag-give up. In fact, nalaganing mga attitude na na-release na, nag-awas na kay, for 70 years, naglibot-libot sila dito kaya ang instruction ng man ni Lord sila po. Sunod lang aning kahanan. Okay? Imagine what kind of risk ba and what kind of challenge sa leader at that time na magsunod ang iyang mga panon sa iyang yung maglibot-libot lang sila sa direction, balik-balik lang sila for 70 years. Unsa kaya ang nasa una-una sa mga followers? Unsa kaya ka-heavy ang burden sa isa ka leader na magbabuod, magdadala sa iyang mga disciple, yung tuyok-tuyok niya, maminaw kanunay sa instruction sa Ginoo, niya pamula pa sa ipadunggan, magulat na po sila, o samtang magulat sila, wala sila kahunong. Galakaw sila, galibot-libot sila, galakaw sila, galakaw, gapadayon, gasunod, gafollow, wala nang tulog, wala nang lingkod, wala lang naminaw. Imagine ninyo yung anak na challenge ang ilahang life before. Amen? 70 years. Again, hindi mo dapat 70 years. Ilan na kaya ka? Kung nagbaktas nagsumod sa 50 anyos, 50 ang edad, plus 70, ilan na? Wala pa pwede mo dito, anay namatay. No? Or pilang edad ang namamatay. Pero imagine, ilan na nga edad? Nagbaktas pa diyapon. Imagine, pila pa may edad nimo karon sa mga elders karon? Pila yung nakatiguang dere? 80, 70? Imagine, nag-start siguro ang uban ato na nasa mga 60 plus 70. Isod na kayo mo baktas. Siguro mag-adjust po ang mga tao. Ato na lang yung asahon, ay malangad tayo sa itong journey. Tama ba? Tama, ay mga immune system. Napay uban na kusgan. Napay uban, siguro dito mga bata pa. Imagine mga bata pa. Pabaktas na. Imagine po, wawan nagbaktas mo. Imagine kasi nagkugos sa iya Kakapoy. Inang dapat kapoy. Tama na. Same right with your feeling right now. Kapoy kayo ang mag-search sa scripture. Kapoy kayo mubasa Bible. Tama? Kapoy kaayo ta mubasa sa mga butang na maghatag sa atong kagawasan. Kapuyan ta sa pagbasa sa mga butang na maghatag sa atong kamatuoran. Pero dili ta kapuyan sa mga butang na maghatag sa atong gara-gara. Walay kapuslanan. Hello? Hello? Naghan na kay situation sa imong kinabuhi na gusto na ka makalingkawas. Gusto na ka mamagawas. Pero ano, nagbalik-balik, magyapon ka ng sitwasyon na kay ano man. Wala ka nakapangitao na makaptag sa tamang kapangitaon. Hello? This is not just about information, church, but it's all about your relationship with the Lord. Tanawan ang mga tao nga lagi may mga problema, pero grabe ka intimate sa iya. Makita niyo that there's really life in the Lord. Amen? Imagine, church, for 70 years, no? And that they should make the best for it. But the promise here, na dealing sa Israelite in Jeremiah, sa 29, na promise of restoration si Lord silang kinabuhi. Amen?
Jeremiah promises that God will restore the Israelites after that exile. Kaya sa giingon ni Jesus, ni Lord sa kinabuhi, He will make them prosper. Amen ba? But He encouraged to seek God's guidance and protection while they are in Babylon. Amen ba tapat? Seek. Kaya ang pag-search na kaigsunan, kailangan nanay seeking. Hindi na searching. Kung nanay seeking, sabot mo ng word na seeking ka na, imo dyan siyang gisabot. Imo dyan siyang na-experience kay na-seek ni mo siya. Naba mo niya? So Jeremiah concludes that letter by encouraging the Israelite to trust God's plan. Saligan ang plano sa Ginoo. Minsan mo salig ka rin sa Ginoo. Saligan ang iyang guidance. Kasi balik-balik na sila salig na kay Lord. He reminds them that God is always present. Amen? Present si Lord. Dili siya deactivated. Dili siya absent. Kung dili kanunay siya present. Ito lang yung mabigat na tanong, present si Lord. I don't know kung present ka ba kay Lord. Amen? If dili ka kasimba, okay lang yan. Kasi present si Lord. Nasa bahay mo pa rin siya. Nasa oras mo siya. Hindi, nasa oras siya. I don't know kung nasa oras mo ba siya. Hello? If dili ka kaato sa prayer meeting, okay lang yan. Kasi makapray pa naman kagyapon sa church. But I don't know if you pray ba sa church, sa balay. Hello? Ang seeking mga kapatid is always, no? Every day and every time, we must seek the Lord. Seek Him and you will find Him. Seek Him. Sabi dito, yung pag-seek with all of your heart. Sabi mo sa kapatid, with all of your heart, kapatid. Sa tibuok ni mo nga kasing-kasing. Pastor, what if my heart is not okay? Pastor, what if my heart is so heavy? What if my heart is full of this issue? Then seek the Lord. Mas masaya, mas matindi pag isisig mo si Lord sa mga panahon nga inanak yun. Kaya ang pagsig sa Ginoo dili na siya conditional. Amen? Even if the time that dili ka kondisyon, mo pa na mismo ang panahon na mas musik ka sa Ginoo. Kaya makita man na kinut-anay na yun ng desperado yun ka na ma-storya siya, na makitaan siya, na makakaplag ka o dililag information kung dili madipin imong faith diya kay Lord. Imagine pag anak kanunay ang imong ginabati sa Ginoo, niya anak kanunay imong naasa atubangan sa Ginoo, isa pala mismo sa mga butang na mas nakapahupong kanimo sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Dili kay makawala sa imong relasyon sa Ginoo. Amen? All of those things is just a tool nga makompleto siya na mas makusgan ka diha kay Lord. Palakpakan na to si Lord. Masyadong mahina. Amen? Even in difficult times. Overall, that message we found in Jeremiah is a message of hope and encouragement to those who are going through difficult times, and nag-remind sa ato karon that God is always present. Hindi matapag-present si Lord. Amen? At dahil present si Lord, you can always trust in Him even in the things seem uncertain. This verse reminds us that God is not just a book of knowledge. Kasi sabi dito, search the scripture because you think that in them you have eternal life. It is this that testify about me. Mahitungod kanako. Mahitungod sa Ginoo. Amen? God is not just reminding us this morning that kaning a book is a book of knowledge, but this is a book of living. Do you understand? Sa likod. Amen? Kaning Biblia, kuniti mong Bible karon. Come on. The Bible is not just a book of knowledge. Yes, tatanda ka na magiging maalamon. Pinaagyan ng Biblia. Muna mismo maghatag sa imuha nga to write your path ba, straight diya sa iya. But this book is not just a book of knowledge. Amen?
Amen? Hindi man siguro pa scholar tanan, no? Pero theologian man ang tanan. Gatuon man as pulong sa Ginoo. Amen? But this is not just a book of knowledge, but living. Eh nga naman, this is the breath of God. Ginhawa is Ginoo. Amen? Living, mga kapatid. Breath of God, siya nga nag-desire sa ato to have a personal relationship with each of us. Amen? Kung dili na relasyon, kung dili suod yun, gaano ka kasuod sa Ginoo karon? Naka-relasyon, pero ang pangutan na suod ba ka sa Ginoo? Amen? Kasi nakabati na rin gugma-gugma. Mas bayan na dyan mo pakiyahin na topic pa. No? Di ba ma-inspire ka kanunay? Lami kayo yung dagway. Utok kayong blason. Di ba? No? Kuan kayong hinapay. Straight kayong hinapay. Inspire kay ka. You wanna go with her. You wanna go with him every day, every minute, every time, every second. Bis kag segundo kulang pa. Grabe na. Di ba? Kung nawa na nagagulit ng Biblia, yan na ba naka-inspire sa pulong sa Diyos? Just think of it, ha? Because sometimes parang may a little bit of unfair. Right? Kasi yung tao na ginadapigan mo, it could not inspire you for a long time. Hanggang sa kanus ama na siya dasig sa imuha. Hanggang kanus ama na siya makapalipay sa imuha. Kung naging kasabot sa iya, ha? Amen? Anong ganus aman mo magpadayo na ng relasyonan na. Is gani everyday gani, murag dili naman gani, murag wa naman gani. Intimacy. Sige na nagbalik-balik na ng mga pulong, lamas na sa kong inabuhi partner. Daghan na ba ng lamas sa iway subak? Hello? Muna lang na kanina itong ginayon, no? Kaya para may ilan nandito na, nga naman ang relasyon, nga naman ang magtiayon, nga naman ang pamilya, lamas mo ng mga problema, daghan na maglamas. Nga naman, paghiwa sa unyo, si kagilap pa. No? Si kagilap, mani, minyo ko nimo, sa kangas mo kinabuhi, gisugan ako sa imo, okay trabaho. Hello? Diba? Wa namang ginaglamit, no? Nagkalisod naman gani, nagkatibulaag naman gani. Mga young people karon, di ba? Kabalo na kangaway lami. Kabalo na kangawala na something na nag-excite sa imuha. Labi na sa mga panahon nga, tulog, kauban mong tulog, kauban mong mata, isa na mong balay, uyabang mo, wala naging something new, kahagok na. Wala na may bago, bulag sa takasyon kay magkuhan sa takasyon ka na, something new na punta. Ngita na kong biglain. Diba? Hello? Dili tanan relationship intimate. Oy! Dili tanan relationship intimate sa kong family. Yes, buo akong family, pero I don't know kung intimate ba. I don't know kung lamig bang pamilya ha. Hindot ba ang pamilya ha. Kanan, bisa kulit problema mo, makasmile ni hapon mo. Kasi wala may sudan, kan unra, kung ka-imagine, di ako mag-litsot man, kanayaan na intimacy ba? Hello? Amen? But amot ng laban ng pamilya sa Life Church. Amen? Dagat at mga relasyon, pero wala tayong intimate na relationship. Because kung kinsa magod ang intimate, maudit ang nakay understanding, development, growth, diya sa iyang relationship, kung kinsa na ang tao, matod ganiya. The same also na kay Lord. The same also na sa word ni Lord. Ang pulong sa Ginoo, the importance is that we read it because it gives us the truth. Diya na mas ma-inspire. Diya mas actually maglikon inong relationship sa iya. Ito yung palagi kong pinasabi sa mga members sa church. Actually, it takes God's word na ma-ignite ang fire na to. Amen? Actually, when you are sitting right here, right now, pag mulingkod ka diha, because daan ay word na nag-confirm sa inyo, dasig na kadaan ba? Amen? Wala pa lang iyon ang title, nag-amen na ka. Kidasig na ka. Pag iwan pa lang dyan, uy, masabi nga dyan, mura, nabasa dyan ko sa dyan, kung saan nga dyan. Asa talang verse ka lang dyan? John chapter 5. And ay, John chapter 5, siya nga, uy, amin ako John 21, kaya na naman ko sa 21 doon. Ang uban, 22, wala ba yung chapter 22, ha? Muna, subay lagi. Search the scripture. Yan ang tamang search the scripture. Amen? Amen ba? So, muna, mas actually
So nagkapabuilo sa imo ha. Actually, imong leader pa lang magsaga, good morning, amen! Asa man taron? Unsa atong amutan? Unsa atong hatagon? Unsa atong commitment? Amen? Kaya pag mag-share po rin mong leader, nagbalik mo. Takap mo share. Hindi mo nasadyan. Kabalo ka. Amen? Pati mong leader, madasig ba? Mag-study na siya. Amen? Kaya naman, research ka, huwag ka kasalig sa iya. Kasalig ka sa Biblia, kaya ang Ginoo man nag-ingon ka na to. Amen? Digid ka masayo. Kaya naman, muogid ni ang tinuod. Amen? Hello, yung Sunday every service ba? Yung fellowship ba? Nasa Bible ba to? Sinasabi ba ito ng Bible? Yes, indeed. Kaya tayo nandito kasi ito yung instruction ng Panginoon. Nag-fulfill ta sa requirement sa word ni Lord. Ulat ang ka nag-receive sa iyong mga promises na atakaroon kay because we are really followers and obedient tayo sa word ni Lord. Nagsisimba tayo every Sunday. And see you next Sunday na po ha. You know what? The Pharisees na sila mistake, mga kisunan. Ano man, they are focused on keeping the law. Okay, focus kayo sila, anak. No, sa pagtipik, sa balakod, sa instruction, sa giingon, sa saad ni Moses. Sa law. Naba mo dire. Hindi lang po na nag-keep sila sa law. Maalaman kayo sila ani. Actually, daghan kita mapipila sa mga sa gospel, no, sa book sa Bible, na makita nato nga sige sila kanang samok-samok sa journey ni Jesus. Ama ba no? Sige silang sukit-sukit ba? Sige silang pangitag sayop, pero wag yun nasayop si Jesus. Sila yun ang mas nasayop at tulangan kay Jesus. Amen? Andilibig sila mag-admit o ipagin sila kadaw-kadawa sa mga giingon mismo sa pulong sa Diyos nga ang iyang mga pulong kung siya maura. He is the Son of God. Amen? Dili sila makabarot anak ang kaigsunan. Mauna nga ang kana nga law nga ilang ginakip, gina-justify nila. O gani mga Pharisees, wala na nila justify sa butang lang, kundi gina-justify nila o ginabuhat nila na sa even silang mga culture o tradisyon. Amen? But they miss the whole point of the purpose of God's Word. Ilan yung nasipyat sila diha sa tinuod yun na katuyuan sa pulong sa Ginoo. Amen? Because sa mga specific verses na makita natin sa Bible, and even kanang mga passage, even kanang mga context, even kanang mga chapters, mga kaigsuunan, mauna ang nag-support mismo o aduna na interpretation and understanding kung kinsa gyud si Lord sa atong kinabuhi. O ganang interpretation sa Bible mo na maghatag sa atong right application. So let's make it practice. Let's make it as a habit every day. Amen? Kaya kung ang interpretation sa Bible dili mamali, masayop man ta, pero ang Bible dili man, ibig sabihin mo ni ang good na habit na i-practice. Kaya naman dapat i-practice food. Amen? May practice food. Aside sa nabasa na nato siya, aside na natin knowledge about this, natin information about this, practice food ta sa pagbubuhat sa pagbubuhat sa Ginoo. Amen? Amen? Tayo, kinikilig tayo sa salita ng Diyos. Amen? Ang Panginoon hindi na nagbibigay sa atin ng blessing. Iligon man po sa panalangin. Amen? But how about sa nasabi ng Panginoon na go, make this, buhatan ni. Will ni Lord yan. Kabugot mo na sa Ginoo. So walay pagpili-pili. No? Mr. Favorite ni mo nga verse, pero walay pagpili-pili, anak, kay ang kabut mong tanan yun. Kabut mo nga dapat buhaton nato. Amen? Dapat kiligun ta sa saad sa Ginoo. Kiligun po ta sa mabuluhaton sa Ginoo. Amen? Ikilig na ba ng katapan ni mo? Amen? Kala mo atong simbahan, kiligun ba na o nabugatan? Aminin na. Amen? Kung dikilig mo diri ganina, wala pa lang nagsugod ng praise and worship, nagkirig-kirig na mo ba? No? Saan pa lang nagkirig-kirig? Naglihok-lihok na mo ba? Kikilig kay ka, dasig kay ka. Bisang gabuhat ka, anak. No? Dikilig ka kay nag-prayer time ka ganina.
Gikilig ka kay nag-evangelize ka. Dili ka, hi, prayer na po. Hi, invite na po. Hi, change campaign na po. Nagreklamo na kanya, next 2025 na po nato sa buhat mo. Hello? Sunod tuig, kinaptakan, sunod tuig na po. No? Yan, nagproblema na ka. Ay, July 2025. July 2025, mag-change campaign na po niya ni, ay, nanak po ni, bugay pa ganito. Hello? Yan, taba mo diha. Ikilig po ba ka sa mga sugo niya? Na yung mga anak din niya na may buutan na anak na confident ka nga, kiligon ko pagsugoon ko ni mama. Ha? Murag panagsan lang na ron ba, no? Mga young people, no? Kanang galing na sugo ang pinamagulangan na magpalit dito ba? Ako lang, ma! Mas ganahan ko, anak, ma! Na ba na ron? No? Panglaban na, ay, gikilig ko, ma! Mas giligon pa yun ko, ma, kung napay downing siya. Kawa, no? Ingana ba? Kasi patiwan sa pinikanan? Malimpay. The reward. The intimacy na, because the reward is there because the intimacy is there. Huwag kang mataka. Kung kanang isuon ni mong si kanunay sugog-sugogon. Kinakita niya sa iyo nga, ayan ka. Amen ba? Anak na siya. Pero kung mugihan kayo ka, I tell you, no, mas rewardan ka niya. Kasi mong sugod the Lord, kiligon po dapat Bisa nagkamatay-matay na. Killing get you tayo ang serving the Lord. Sabot mo na, killing all the time. Kill my pride. Kill my will. Kill my own desire. Amen? Kung ganito na, yung mga leader karon yung mga nag-invite sa inyo mura nag-kill na sila. No? Tama ba? Kaya aside of assisting you, assist ko na sila sa mga kaulili ng problema. Amen? Hindi basta-basta. Ron sa tubangan. Amen ba? Kung ganun sila yung mga killing time. Tama ba? Kill myself. Hindi isa. Sunod na lang. Umpa na lang. Hello? Tama ba diha? Kiligon paghihapon ka. Kasi na yung mga killing sa ato. Kiligon paghihapon ka, anak. Kiligon paghihapon ka. Kaya naman, nasabtan nato na ang pagpangita sa pulong sa Ginoo, relasyon niyo sa Ginoo. Kabubot pa niya sa Ginoo. Dili kabubot pa nato. Dili gusto nato. Kaya kung gusto lang nato, hindi mo paganayan mangita. Amen? Amen? Pero kaya gusto man sa Ginoo, buhaton nato. Kaya gusto man niya. Kung ang anak sa Diyos, wala na may pagpili sa iyong kapalingan. Kundi sa kay Jesus naman. Sa Ginoo naman siya. It is no longer I, but Christ who lives in us. Palakpakan na po si Lord. Gusto ko naman palakpakan sa Lord. Amen? Hindi na dapat pangitaon ang pulong sa Ginoo. Amen? Mabasa na ito tanan. Diha sa pulong sa Ginoo. The importance of searching the scripture is because it gives us the truth. Ano na yung mga consequences po if we will not search the scripture? Of course. When there's good, there's bad. When you're so good, you will reap good. Kung tanong ka gimayo, tanong ka gimayo. Kung magtamad-tamad ka, mabuhi kaya ka. No? Kung matulog lang ba, mamugna ka ng unang rini mo, basta nabuang. Na makauyang ka, basta babahan. Tama ba? Huwag mo bitaw matawag sa langit. Huwag mo pipulta ng pilo, matagal mo. You know? Huwag mo disciple na mo. Right? Wala may disciple na maabot ka. Wala may prayer meeting, prayer na di mo lupad. Sa talina, dili mo ascend. Dili mo ascend ba? Na anong tanan, amen? So if we will not search the scripture, there's also consequence. Na ay consequence. Number 1, kung di ka matuo, realidad sa tao, tanawang kinabuhi nito. Amen? Nasubay na ba na? Asa na ba na? Lugay na nangalagad, pero huwag pa'y kalag. No? Dahil mga consequences in searching. If you will not search it, search the Word of God.
when you don't search the scripture, kung sila miss out sa ato Number 1, the opportunity to grow. Dugay na kayo pabebe gihapon. Immature pa gihapon. Amen? Una kasagaran ba? Naimbili ka na masigya tanong na mga panagbingkil pag Thanksgiving na. No? Yeah, gibasa man. Salamat sa mga nag-commit. Salamat sa mga naghatag dinson. Sa mga hatag sa mga nakalimtan naman yung pangalan. Ang committee naman yun, kaya tig-abridor mga sa mga Pepsi Coke. Grabe, salik, kiwa ko'y nahatag. Salik, kinag-abrid ako, di, wali ka na ang nalis, wali ka na, nabigil na. Kaya dikon na sa church, grabe, immature. Wala ko na-grow. Amen? O kasagaran sa mga leaders, dali ka dapat na ito iseryosohon. Kaya nga naman, dinadisplay mo sa Ginoo sa mga activities, sa mga gathering. Amen? Amin yung lingaw-lingaw na naligo-lingaw na itong dagat. Dili, di ata masayok ko sa hay, kaya di ata ginatest. Pansinin nyo na, yung sa leader na mahula, yung sa leader na di na mahunat, yung sa leader na masinsado, yung sa mga leader na ay, muna na, pusa na ha. Dili matestanan. Napansin na ba ninyo na? Amen? Kung mga inter-church fellowship, hala, papila na sila, makitaan gini mo na, manghawoy na, huwag magsugod, nga yung diaplan ka, revival man, what give ka? You know? Ang diaplan ni mo, marathon of praise. What do you expect? Hindi ko lang ka. Wala na train. Hello? Muna ganahan kayo ba? Sige, wala. Sige pala aga. Matest ang character. Matest kung isa'y putungon. Amen? Amen? Kaya kung ikaw na sinong galingon, ikaw na isa, makaingon doon ka, hawod ka, kuyaw ka. Pero kung nanakay isa katao na makitaan, nanakay 5 katao na makitaan, nanay 1 ka makitaan, nanakay 12 nga ginagunitan, ay, ubaid na sa kinaiyan mo. Amen? Kung ubaid sa pagpasinsa nimo, sa paghatag nimo, katong giingon nimo nga hawod ka, katong ikaw ra sa kwarto nimo, ikaw ra isa, anak pod ba kadirian. Amen? Mo na mga consequences, makita din mo ang isa ka leader, isa ka tao, and isa ka person in the Lord kung nag-grow ba yun siya. Amen? So kung wala ka kagabasa sa pulong sa Ginoo, ayaw expect na nag-grow ka diha sa Ginoo. Amen? Asa imong level karon sa imong growth in the Lord. Amen? Ang imuhang pagkabalo sa Ginoo kay dili man sa information lang, relationship man, mahinatagan ba si Lord? Papasayloon ba si Lord? Amen? Kanang pusher ba si Lord? Pusher ba si Lord? Ginapush ba ta ni Lord? No? Ginapush ta ni Lord? Asa nga way? Dili na sa pangon nga ginapush ka niya kay tungod kay dili ka ganahan. Ginapush ni mo imong kaugalingon kay ganahan siya. Kay mo ni ang gusto. Kanang dili yun matungan ng emotion ka ng feelings ni mo na magpauyon ka ano na mo na mga tao nga nag-grow sa Ginoo. Amen. Ang mga tao nga nalungya sa Ginoo, nag-grow yun sa Ginoo. And you see that person, if wala nag-search sa Bible, wala nag-grow sa Ginoo, wala nag-deepen niyang understanding sa kasing-kasing sa Ginoo. Amen? Wala mo sa iba, ilan yung kasi mong katapan. Saligi laging kasing-kasing sa Ginoo. Na yung mga tao na inanglan alikaron dari kaya saligan ni mo ang kamot sa Ginoo. Ang kamot lang sa Ginoo. Kinaanad lang ka mag-receive ka nila sa ila. But sometimes, kailangan mo ma-understand, or siguro most of the time, dili mo lang saligan ang iyong mga kamot, kundi ang kasing-kasing. Kaya ang iyong mga saad, hindi mo baliban. Kung ang iyong mga saad kanino, hangtod ko na, o para kita ka nato. Na mga anak sa Diyos, palakpakan na mga anak sa Ginoo, sa narin karon. Amen? Hindi na mo baliban ang Ginoo. Kailangan i-deepen din mo ang understanding sa kasing-kasing sa Ginoo. Ang kasing-kasing nimo muliba na. Imong kasing-kasing mo talikod na. Imong kasing-kasing malus na siya. Ma-discourage na siya. Pero ang kasing-kasing sa Ginoo, dili na mausap. Muna musali ka sa kasing-kasing sa Ginoo.
Nagana kayo ng libawaan abot sa Ginoo. Pero ang pangutana, unsa kalalong yung pagsalig sa kasing-kasing sa Ginoo. Kaya base yung pagsalig karon naa sa kasing-kasing. When the proverb says, it is deceitful. Amen? Walay maayo itong kasing-kasing. Salig yung kasing-kasing sa Ginoo igsoon. Why don't you remind the person next to you? Inyong katapat, trust God's heart. Amen? Why? Because if you trust God's heart, mudipin ang imong understanding niya sa iya ha. Kung mo na mismo maghatag sa imong fully reliance sa guidance sa word ng Lord. Palakpakan natin si Lord. Kung dili na ito usisamon ang kasulatan, kung dili na ito basahon, o dili na ito isip ang pulong sa Ginoo, mawalan kita kahigayunan sa pagtubo sa atong pagtubo. Mahimo usab nga kita dali ra madalas sa kabakak. Amen. Dali ra ta madalas sa mga bakak sa silingan, bakak pod sa duol sa imuha, sa enemy. Dali ra ta madalaan ang mga butanga kung kita dili gyud nakatuon ug nakasik sa pulong sa Ginoo. The coming of the Lord, isa sa atong makita sa Biblia na nag-ingon, mag-arise ang mga bakakon. Right? Ang mga minig nga mga teachers and even mga mali nga mga pagtulunan. Amen? Mauna ang sign of the coming of the Lord Jesus Christ. Amen? Even nga nahin mo claim. Actually, nag-claim. Lugay pula pa na abot hapon. Lugay pangita mong yapon ron. No? Nakita na ba? Wa pa. Apil po ka rin po. E naman po'y kwarta. No. Tama ba po? The coming of the days of the Lord is that Lord, many people will kanang magstorya o mga dili maayo, dili mga baka, false teaching. Amen? Na kung dili makupot ang imong relasyon diya sa Ginoo, wala nag-deepen imong understanding, o wala ka nag-grow sa Ginoo, kasi nagtuon din niya, madali lagi madala sa mga baka. Amen? Hindi mo ang paglaon. No? False teaching and false hope. Nakagin na, if dili ta mag-search o mag-seek sa word ni Lord. Amen? Natin mga false hope ba? Saan ba ng false hope? Punta na ha. Kaya na false naman ka usahay sa imong mga na-learn mo. Pero usahay dito sa mga false hope, usahay ba, no? Kanang, hugot mo tanan ba, dira? 101%. Pero naunsan na. Wala. Kaya false hope. Ay, example, hindi mga batanon karon na isa ka young people, disciple before. Simbay-bahin o simbahan. Sa inyo mga simbay-bahin simbahan dali. Kaplanin mo ng simbahan ron. Kaunom na, kaduha pa, no? Bayin-bahin simbahan niya siya nga disciple. Nya, kasi yung punta na siya, babakay na limpong, babakay. Dagan na isudlan, tanan na, Mormons, tanan yung kaya isudlan. Kaya pumunta na ako siya, nanong simbang pakita ang simbahan? Kasi ang tuwag, kasi siya pumunta na asa din ang Ginoo. Pumunta na po sa inyo, kasi pakita Ginoo din eh. Sulayan na lang ko diya, tikas to rin, sabak ko din na part. No, labay Ginoo na rin. Tikas na po ka, baling-baling ng simbahan. Kasi naka-experience, sige baling-baling ng simbahan yan, nakita na niyo ang Ginoo ng simbahan na. Hello? Kautaan ako sa iya, ana siya, wala na ako nakitaan pa. O man siya undang, sisag pangita. O wala kaginan ako siya, wala kayo makitaan, kaya ang tinuod nga Ginoo, wala sa karatula, nasa Biblia. Wala di mo agree. Asalian. Kaya pangitawan ako sa imbalay. Kasi mo agree? Naku, wala na sa karatula. Bisag asa ka mangita niya, if you don't seek the Lord with all of your heart, you will not find Him. Amen? As the Bible says, even in Matthew, your heart seek God. Amen? Ano na po karoon? Nanas tamang simbahan. Na nakadiring, hilo na nakadiring. 17 years na po kadiring. 10 years na kadinian. But you don't seek God with all of your heart, with a pure heart. You don't seek God. Amen? Dugay na kay katibro, kay putli nga kasing-kasing.
Wala kay kasing-kasing nga masulugton sa iya. So, wala yun ang Ginoo. Nga bahin, igsuon. Muna na mura kag nagpundo na sa isa ka balay nga wala ka nagtubo. Hello? Muna ka nagpuyo na sa church na wala ka nag-grow spiritually. Because of those things. Amen ba? You will find Him, you will seek Him with all of your heart if you search the Scripture. Ingana na ba ka-importante sa ato karon nga buntag nga nadasig ta na kailangan din nato siya ang tao sa Biblia. Kailangan din nato siya ilhon sa pulong niya. Amen? Ano yung mga kasing-kasing na nakaroon mo palakpak sa Ginoo? Umubuhat ka na. Karoon, isang umubuhay pa. Amen. Hangtod nga nagsugod ta, no, hangtod sa katapusan, ang pulong sa Dios magpabilin siya. So kita po magpabilin po ta diha sa pulong sa Ginoo. Amen. So that's the reason and the importance why we search the Scripture. And we know the consequence. We will not grow o wala nag-deepen ang atong understanding sa Ginoo. Nya lain kay na igsuon, lugi na kasapat pangalagad sa Ginoo, pero wala gyapon katubo diha kanina. Mura na nagbata o mura na nagtiguwang, na college na ka, niya nag-undergo na pag-thesis, niya pag uli sa balay, gabibig pa ka. Hello? Hello? Ingana lang po na siya. Pero wala sakto, no? Huwag na haong. Ingana po na sa pagpangalagad sa Ginoo. Because some of the leaders, some of the church nowadays, ukira na kayo. Sus, importante yun, anak. Lagi. But ang purpose ni Lord sa ato na magkinabuhi ta, maliwat pa sa iya. Pasama ta sa Ginoo. That's the reason na nung disciple ta sa Ginoo. Para makita nato, na dili na ni kinabuhi ni mo. Iyara mo na yung katapat ka diyon, dili na ni imuha sa Ginoo na siya. You are purchased, no, with that kind of love. Nag-iyahan na ka sa Ginoo. Di pa nag-iyahan na ka kay Lord. Shout Amen! Amen! Amen. Last is this. There's also the purpose and the reward of searching. If there's purpose of the consequence of not searching, na may purpose na nung nag-search ta ganina. Amen? For us to grow. But I want you to always understand and embrace your hearts, no? And open your life to that reward po. Kailangan po'y panalangin ang Diyos sa mga tao, sa mga Kristohanon nga gatipid yun sa pulong sa Ginoo. Balik, murag, isa gusto ay, hindi ka ganahan. Isa gusto manalangin sa Ginoo. Isa gusto manalangin katuyuan sa ganti, no? Nga mahatag ka na to. Amen. Balik na sa statement ni Jesus, John 5:39. You search the Scripture, for in them you will think you have eternal life. So the purpose of searching the Scripture, dili lang to find answer ha, but kung sa ganito, para ma-fulfill ang requirement, para ma-fulfill ang instruction sa Ginoo. Timan ini ka na na imong disciple unya niya, nanyo kay kaingon sa iya ka. Amen? So kailangan mag-deepen imong understanding sa God's heart, sa iyang kasing-kasing, kung sa iyang plano sa imuhang kinabuhi. Additionally, mga kapatid, searching the Scripture is essential to our growth. Nga naman, kay mo niya ang makapahamtong sa atong pagtuo sa iyaha. Just like the Bible, kung gina-develop nato ang atong kaugalingon sa iya, ma-develop po ng atong mga spiritual muscle. Ma-strengthen ang atong faith. Mag-grow atong relationship kay Lord. It's all about the Lord in our lives. Amen ba? Amen. So like a newborn baby, sabi sa 1 Peter 2:2, no, nag-crave na sa spiritual milk. Amen? So, kung bata pa na, mainom din ako, gatas. Lahat ng 5 months na, yan, unlimited rice na. Wala pa man na, no? So, maggatas sa din siya. Ana, ang 1 Peter 2:2, sama sa pagbabago na himugso na bata, timuha na niya ang lunsay na espiritual nun nga gatas. Aron pinaagi niini, makabaton ka mo sa iyahang pagtubo. Kinsa na may nakakuha or nakatilaw sa lunsay na espiritual nung gatas. Amen? Yan, isa man sa inyo, nga dili pa din na para sa inyo, di na enough sa inyo ang gatas ra. Kaya even the Scripture says now, iyo sa Apostle Paul, dili na murag gatas ra gihapon ta. Kinahanglan na po ang mga hamtong o mga saan naman? Itong mga litson ng mga pagkaon ba? Amen? Katong mga litsong manok ba? Kanang crispy pagit kayo. Kanang pag-ingkib nimo sa panit, astang parata. Kaya astang namiah. Igutom na kano. Ing anak, pagpunta ta, gutomon sa pulong sa Ginoo.
giguwang na ka, nga paguman, kung sa'yo ma-feel ni mo kaya, kung gatas na ka permente, malikon ka na muscle. Mo ba na ang kailangan ni mo? Di ba kailangan ni mo protein? Remember na mga disciple ani, no, namalit silang 10 na itlog. Protein tabay. Wala may pulos sa protein tabay. Kung gusto gyapon ka mo ang o kanon bay. Napakay protein, napakay ganmon, pag napay fries, napay hamburger, pizza pa. So naman na. Calories naman na. Nasigma nga ginapugtiyan. Napay Pepsi. Wala na po na ko yun. Mature na lagi ta, pero wala ko yun ang ato ang food routine ba, no? Kauntag bayabas, tamis na po, chocolate na po, pakuman na po, parat na po, pakuman, pinirito na po, pakuman na po, lettuce na po. Sa isa ka oras, imo naging kauntanan. Kung salita mo sa muntiyan. Ha? Kung salita mo sa CR. Wala akong usahay, no? Ama ba, no? Namin mga anak, mature na, pero immature pa. Hello? Spiritual growth is a lifelong process that requires nourishment from God's Word. Dapat sakto, gina. Ngayon uban rin, maalam mo na kiskulong sa Ginoo, pero pag-application, wala. Nasa ato agad nga, wala po pigay na sabtan. Kung nakikasing-kasing nga masunod dun, kung saan na lang yun kaya, kung nagabasa yung kag-Bible. Samot pa na isuon. Amen? Amen ba? That's the fact. Una ang pinaka-tinuod, isuon. When we search the Scripture, we are not just gaining knowledge, but actually, we develop character. Character. Na ikinaiya, na ibatasan na nahulma. Maunang hamtong yes, Ginoo. Mauna ang reward pag mabasa ka sa Scripture. There's really spiritual maturity. Akala mo pera, no? Labaw pa ni Sparta, isuon. Amen? Mas labaw pa ni kaya tag-iya sa porta, nag-misi sa imuha, sa pulpit ka sa kasing-kasing. Amen? That's the fact. That's the plans and purpose of the Lord in your life. Sa mga first-timer na naadili karon or sa mga nag-products atong change campaign, wala na undang ito ang journey na ito. Nagsugod pa lang karon. It starts here. Right now. Develop a relationship with God. Gusto niya na everyday makalikawas ka sa kanang kahadlok sa iyong kinabuhi o ang paggugma sa Ginoo mo ay mulambo sa iyong kasing-kasing karon. Amen? Maybe natapos sa akin na mga nagunggan ng mga testimony nila last week na ay mga classmates na i-persecute sila, na ay mga classmates na dilaan na sila, ay nasimba sila, but it's okay. Amen? Amen? Ano man ang lagay mo ang tibok sa kalibutan pero nawala ko ng kalang. Gain na to niya. Para na sa iyong malipay si Lord. Amen ba? Palakpakan na ito si Lord. Remember, this is what Matthew 4:4 says, man does not live by bread alone, but by every word that comes out from the Word of God. Ang matagpulong sa Diyos, mo kanya atong spiritual na pagtubo o paglambo kay dila kita mabuhi sa iya. Una, kailangan i-develop nato. Amen? Ang Bible, ang Scripture, in my conclusion, is not just having spiritual life. Hindi lang muna siya spiritual truth, but also spiritual food natin. Amen? The Christian life is a daily walk. Tuwa mo na, every day is a walk in the Lord, with the Lord. Amen? Just as a physical body, wala makalagaw isa lang sa isa kaadlaw. Amen ba? You don't eat once a week, but every day. Kung siya may tawag sa isa ka tao, hindi mo kaon, isa ka o pamahaw. Pas mo, ako naman siguro ang wala ka pamahaw na dasin. No? Parehas na yun. Nga ka mo, nakakaon mo ganina ba? Nag-post man mo. Pero muna, ingay, amen na. Hello? Fasting na. The Christian life walk is a daily walk. Usahay, maluyag din ta. Pero kung ano sa may pasabot ka ng gasit, mag-promise ka ba kung kakaon? Nga naman, there's something going inside of you. Ang word ni Lord ang nagkapalit ko na ano. Mindset na rin mo ng, wala kita ka nun, wala kita mga matay na taan eh. Sa tinuod lang, buhit kay kaisuon. Diya sa spirituhan nun, na kung buhit ka diya sa spirituhan nun, isupply yun, Lord, na imo ang panginahangan nun sa physical na tayo isuon. Nagpaka na to si Lord. You need Father every day. Amen? And you will grow and grow and grow. Assignment na ito na yung mga kaisunan. Starting today, find a Bible.
Ngitag Bible ni mo. Personal na yun mo na. Ito ang mga young people, no? Shopee everyday, taga-abot pero Shopee, kabakabayan, patausahan. Ang Shopee, si ting, 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 ting. Yung wagit ka-invest ng Bible. Wag naman ganyan. Men, naku na kag-sweldo. Actually, i-compare niyo yung sweldo sa 350 nga Bible. Kumaya ka na isuong. Amen? And you gain life? Amen? Mag-invest po ka sa spiritualan. So, kung wala pa kay Bible karon, pagpalit ng favorite ni mo nga Bible. Amen ba? Mag-invest sa Bible. Dapat na naging personal property of Beverly. But yun na, no? Kapag mula ka, wag yung nagsimban, wasa kong Bible ba? Balik. Mas kalayo na kayo after, balikan kay ang Bible. Kung balikan kay cellphone ka man, Bible dyan gustoon. Mag-invest ta. Amen? Starting karon sa mga nagbigan product nito sa campaign, mag-invest sa Bible. It's for you to grow in the Lord. Amen? Amen. So here's the reward. Palakpakan na to si Lord. Louder, come on. Here's the reward of searching. This is the last. Mo ni ang mahipatabo sa imo ha. When you search the scripture, there's a deeper understanding of God's heart and plan of your life. Mas lalong na pagsabot na kasing-kasing sa Dios para sa atong kinabuhi. Isa'y gusto ang reward. Ikaduha nga reward, if you search the scripture, there's reward from you. Why? Gagiyahan ka sa direksyon sa Ginoo nga magkinabuhi, sumalat sa iyong kabuton. Isa'y gusto ang reward. Amen. Di na ka malahi, di na ka matuhis. Diyan juga sa will ni Lord. Amen. Kung malipay na kakasing-kasing kay kalipay man sa Ginoo, kay kabubuton man sa Ginoo. Amen. Isa gusto reward sa Ginoo, say amen. If you want reward from the Lord, if you search the scripture, musuod pa, manig-on pa ang imong pagbatik sa katuyuan, sa imong pagkatao, imong identity, dili mausap. Karon happy ka, so di na ka ma-breakdown, happy na ka, blessed na ka, because you are a children of God. Dili maglalahi mong identity, ha? Amen. Dili karon anak ka, yakakugma na po, suwail na po ka. Amen. Suwail ka kahapon, anak ka karon, and this is for eternal. You are a children of God. Hindi mo tapat, you are a child of God. Muraginay ka ayo, muragay nga po ka ng siningan ra. Isa pa, you are a children of God. Anak ka sa Ginoo. Amen. Reward ni, magpasalamat ka sa Ginoo. Amen. Kinaantay purpose of identity. Is kang asa ka, nagpabili na ka identity. ID, anak ka ni Lord. Amen. There's also a reward if you search the scripture, musuod pa na relasyon. Isa gusto nga musuod pa yung relasyon sa imo karon sa Ginoo. Last year medyo di pa kaayo pero karon marunong init na. Isa gusto ana, reward na ni Lord sa imo and surely mag-close mo ni Lord. Amen. Reward pa yun ni Lord ana kanang pagbati nimo aduna nay kalinaw o pagsalig nga nagigkan sa pagkahibalo tungod na sa saad sa Dios. There's a sense of peace and confidence of God's promises. Amen ba? Muna yung kanta ganina, wala ka mausap, istampag kani adto, ang paglaon ko, ikaw lamang Jesus. Palakpakan natin si Lord. Amen? Reward is dapat spiritual na pagtubo diha sa mong hamtong sa Ginoo. And isa na po ani makita nato nga imong faith karon, imong pagtuo nilikon na sa Ginoo. Reward na if you search the scripture. Pagbasa nimo, ikaw man ang kinalikon. So magbasa kay pagpalingkod mo na isa. Amen ba no? Amen ba? Dili kahuyang sa pagpangalagad tingano man naaman ang pulong sa Ginoo. Reward na ni Lord if you search the scripture. Isa na pud ani, usa ka sa mas dako. No, there's a greater sense of connection with other believers. Para kini na din asay. Amen. Na nakay koneksyon uban po sa mga tao na hinanglan po diha kang Jesus. Mao ni ang tinuod na na-develop diha sa pulong sa Ginoo. Kita nimo na isuon kung kana nga reward na ang kanato nag-grow ka diha isuon. Amen? Are you blessed? Amen? Palakpakan nato si Lord. Remember, church, this is my encouragement. Searching the scripture is not a journey. It's not a destination, but a journey. It's a process. It takes time. It takes effort. Effort. Oh, practice. No? But I promise you, that is worth it. Worth it na isuon. Every day as you read the Bible, it's a
one step closer. Every day is, if you read the Bible, is a one step closer in knowing God more intimately. Every day. Every day, mabasa ka sa pulong sa Ginoo is a one step closer in God. Amen? Every day yan. Ugma na po, basa na po ka, duol na kasi iya ha. Atong every day na hangtod sa maabot na sa panahon igsuon na you can't live a day without reading His words. Amen? Because na-develop na ang intimacy diha sa iya. And you experience that fullness of life. Life generation. Amen? Life gen, nabamadali. Living in fullness every day. Kanang fullness diha, kanang nag-grow kita diha. So we're the Lord. We live our life according to Him. So we don't give up. Amen ba? Dili ta mo give up, amen. Dili man isud man kaayo ni nga process ito kay dying killing Unahon sa si Lord, busy na kay manager ka, teacher ka, pero kay unahon man nimo si Lord. Ang imong giuna ang tagiyas kalimutan. Amen. Kahawa kay nimo sa pulong sa Ginoo, pag unahon nimo siya, unahon pud kaniya. See the process, nganong taas kay ang waiting season nimo. Nganong dugay kaayo. Or bisag naa na pero ngano layo kaayo. Or nagnana na hawidan sa mga kamot pero dili pa klaro. Ngano igsuon kay wala ka na sa puso kasing-kasing sa Ginoo. Amen. You didn't gain nothing. You gain nothing. Being close to the Lord is searching the Scripture every day. Amen. Mindset lang magkunatunan natin na biyaan. Inood lang, balik-balik na ito, ina-remind sa matagusa karon. If you just seek the Lord with all of your heart, added unto you. Hindi po pagkukulang sa imo. Added. Gina-add ka ni Lord. It is like gina-full ka ni Lord every day. Minsan gusto, anak. So you advise the person next to you, ina siya, don't give up. Don't give up. Yes, mag-give up ka sa ministry. Mag-give up ka sa imuhang asa ka karon, but please do not give up in seeking the Lord. Amen? Amen ba? Bala na nagwala ka sa puso sa kasing-kasing sa tao. Pero kung sapul ka sa Ginoo, maura na tama para sa ato. O maura na sapat para sa ato. Come on, palakpak na ito si Lord. I want to encourage you today to be searching the Scripture, your priority in life. Don't just read the Bible, ha? Don't just read it because duty or obligation. Read it because you wanna know God more. You wanna deepen your relationship with Him. You wanna fall in love with Him every day. Amen? Manindog ka gusto ta, anak, na kanunay higugma ta sa Ginoo, masuot ta sa Ginoo. Kanunay mga tao karon na nanginanglan ani karon. Nanginanglan kag pakigsuod sa Ginoo. Suod kay ka sa mga butang nga naa sa imong atubangan, panginahanglan, pero naapay suod ug duol diha sa imo nga kailangan nimo nga makisuod ka karon. Ang ginhawa sa pulong sa Ginoo, the breath of God, the breath of life. Imagine, dili ka mabuhi kung wala ka ginhawa karon. As the Bible says, the same anak, sama sa gininhawa, duol kaayo ang Ginoo sa imo. Wala siya kadayo. Naasa sa tong kaliwala, nasa sa tong kasing-kasing, nasa sa mong kinabuhi karon. Imagine a life kung dili ka mo ginhawa. Sige daw, i-try daw na ito na isuon. I-try daw i-pause yung ginhawa for 60 seconds. For 1 minute. For 5 minutes. Kidding aside, joke lang ha. Isa sa mga trivia, ok naman ang makagulit pa silang ginhawa sa pilat ang mga oras o segundo. Ok ra. Hindi man ka-ok. Tama ba? Tao man ta. Ang tao gibuhat ay na ay reliance dapat. Ang reliance nato sa atong Creator. Kabalugid ta nga pag wala tayo ginhawa, patay ta. Hello? The same also, anak. If the Word of God is the breath of life, if the Word of God is the food of life, if the Word of God is leading to us to eternal life, then kailangan na
kinabuhi nato, Senyor. We need to breathe the Word of God